Isang maulang hapon po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, narito ang inyong lingkod, umaasang sa kabila ng lamig na dala ng panahon, ay makahanap tayo ng init at aral sa mga salaysay ng buhay na ating pag-uusapan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, ngunit hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang salaming iyon ay binasag ng taong pinangakuan mong makakasama habang buhay? Hanggang saan kayang kumapit ng isang babae sa mga alaala ng kahapon, lalo na kung ang bawat ngiti sa kasalukuyan ay may itinatagong anino ng kasinungalingan? Halina't sabay-sabay nating buksan ang aklat ng buhay ni Hiraya. Ang lamig ng hapon ay kasinlamig ng mga palad ni Hiraya Aguilar habang nakapatong ang mga ito sa kanyang kandungan. Mula sa kanyang wheelchair, nakatanaw siya sa labas ng malaking bintana ng kanilang silid. Ang mga patak ng ulan ay tila maliliit na luhang dumadaloy sa salamin, lumilikha ng malabong larawan ng hardin sa labas. Isang harding dati puno ng buhay at kulay, ngunit ngayoy tila nalulunod sa walang katapusang kalungkutan. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula nang ang isang malagim na aksidente sa sasakyan ay bumago sa lahat. Kinuha nito ang lakas ng kanyang mga binti at tila unti-unti ay kinukuha na rin nito ang init ng kanyang pagsasama na inakala niyang panghabang buhay. Napabuntong hininga si Hiraya. Ang silid na ito na dati saksi sa kanilang mga halakhak at pangarap ay tila naging isang malawak na hawla. Ang bawat mamahaling gamit, ang malambot na kama, ang mga painting sa dingding, lahat ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Isang reynang nakakulong sa sarili niyang palasyo. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver-framed na litrato sa ibabaw ng aparador. Kuha iyon noong kanilang 15th wedding anniversary, 1 taon bago ang aksidente. Sa isang iglap, dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa gabing iyon. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga puting rosas at tunog ng isang string quartet na tumutugtog ng kanilang paboritong kanta. Ang buong gintong bukid ay naroroon. Mga kaibigan, pamilya, mga kasosyo sa negosyo, lahat ay nakangiting bumabati sa kanila. At sa gitna ng lahat, naroon si Silas Montemayor, ang kanyang asawa. Guwapo, matikas sa suot nitong barong, at ang mga matay nagnining-nining habang nakatingin sa kanya. Inalalayan siya nito paakyat sa entablado. Kinuha nito ang mikropono at sa harap ng daan-daang bisita, ipinagsigawan nito ang pagmamahal. Kay Hiraya, ang aking reyna, ang aking ilaw, ang aking lakas. Panimula ni Silas, ang boses ay malambing at puno ng pagsinta. 15 taon na ang nakalipas nang ibigay mo sa akin ang matamis mong oo. Sa 15 taon na yon, binuo natin ang isang pamilya, isang negosyo, isang buhay na higit pa sa aking mga pinangarap. Wala ang Silas Montemayor kung wala ka. Mahal ko, ikaw ang pundasyon ng lahat ng mayroon ako. At ipinapangako ko sa harap ninyong lahat na sa susunod na 15 taon at habang buhay, mananatili akong sa iyo lamang. Naluha si Hiraya sa mga salitang yon. Niyakap niya ang kanyang asawa ng mahigpit, naniwala sa bawat salita, sa bawat pangako. Ang pag-ibig nila ang kanyang mundo. Naalala rin niya ang sarili bago ang aksidente. Hindi lamang siya asawa ni Silas. Siya ang utak sa likod ng Aguilar Prime Holdings, ang negosyong minana niya sa kanyang mga magulang. Naaalala niya ang pakiramdam ng paglalakad sa conference room, suot ang kanyang power suit, bawat empleyado ay rumirespeto sa kanyang talino at desisyon. Ma'am Hiraya, the numbers are in. We exceeded our quarterly target by 15%. Sabi ng kanyang finance head sa isang pagpupulong. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng kumpiyansa.
Good. Let's proceed with the expansion plan for the Visayas region. I want the feasibility study on my desk by Monday. Siya si Hiraya Aguilar, isang ina, isang asawa, isang leader, isang babaeng buo, isang malakas na kulog ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Bigla, ang matamis na alaala ay napalitan ng mapait na katotohanan. Napatingin siyang muli sa kanyang mga binti na natatakpan ng isang makapal na kumot. Wala na ang babaeng yon. Ang natira ay isang piraso na lamang niya. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Silas, abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Dumiretso ito sa salamin. "Aalis ka na?" tanong ni Hiraya. Sinisikap na huwag maging malungkot ang kanyang boses. "May dinner meeting lang kasama ang mga bagong investors," sagot ni Silas. Ang mga mata ay nasa sariling refleksyon pa rin. "Huwag mo na akong hintayin. Baka gabihin ako ng husto." "Silas, ano yon, Hira?" sagot nito. May bahid ng inip sa tono. "Wala naman. Mag-iingat ka." Sabi na lang niya. Lumapit ito sa kanya. Inayos nito ang kumot sa kanyang mga binti sa paraang tila isang obligasyon. Isang mabilis at malamig na halik ang idinampi nito sa kanyang noo bago ito tumalikod at nagmamadaling lumabas ng silid. Ni hindi man lang nito hinintay ang kanyang sagot. Naiwan si Hiraya kasama ang katahimikan at ang patuloy na pagpatak ng ulan. Naramdaman niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Saan na napunta ang lalaking nangako ng habang buhay? Bakit tila ang bawat paghawak nito, ang bawat salita, ay wala ng init? Bakit parang mas malayo pa ito sa kanya kaysa sa mga bituin, kahit na nasa iisang bahay lang sila? Ilang sandali pa, habang sinusubukan niyang itulak ang kanyang wheelchair papalapit sa kama, narinig niya ang pagtunog ng telepono ni Silas mula sa study room na katabi lamang ng kanilang silid. Naiwan ito. Maya-maya, narinig niyang may kausap na ito. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pinto ng kanilang kwarto ay bahagyang nakaawang. Ang boses ni Silas ay mahina, ngunit may isang bagay sa tono nito na nagpatigil sa kanya. Isang tono na matagal na niyang hindi naririnig. Puno ito ng init, ng sigla. "Oo, papalabas na ako ng bahay. Oo, kumain na siya. Oo naman, inasikaso ko na." Napakunot ang noo ni Hiraya. Sino ang kausap nito? Bakit tila naguulat ito? Itinulak niya ng bahagya ang kanyang wheelchair, palapit sa pinto. Sapat lang para marinig ng mas maigi. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. "Huwag kang mag-alala, malapit na," narinig niyang sabi ni Silas sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng isang kasabikan na nakapagpakilabot sa kanya. "Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang isang punyal na yelo. Lahat? Ang alin ang mapapasa kanila? At sino ang kanila? Narinig niya ang pagbaba ng telepono. Kasunod nito ang mabilis na mga yapak papalayo at ang pagsara ng pinto sa ibaba. Naiwan si Hiraya sa dilim ng kanyang silid. Ang ulan sa labas ay lumakas at kasabay nito ang bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Ang maliit na binhi ng pagdududa na matagal na niyang itinatanggi ay biglang nag-ugat, lumaki, at nagsimulang sakali ng kanyang puso. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa windshield ng mamahaling sasakyan ni Silas ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang mga salitang narinig ni Hiraya, ang pangako ng lahat para sa kanila, ay hindi isang kasinungalingan. Ngunit ang init at kasabikan sa kanyang boses ay hindi para sa isang bagong kontrata o isang matagumpay na negosyo. Ito ay para sa isang babae. At ang lahat,
na kanyang tinutukoy ay hindi isang bagay na kikitain, kundi isang bagay na nanakawin. Pinart niya ang sasakyan sa isang madilim na eskinita sa likod ng isang luma at halos abandonadong gusali, isang lugar na malayo sa karangyaan ng gintong bukid. Bumaba siya, hindi pinansin ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Sa loob ng isang umuugang bodega, naghihintay ang dalawang lalaking may mga mukhang tila kailanmay, hindi pa nakakita ng liwanag ng araw. Nasaan na, Montemayor? Bungad ng isa, isang lalaking may peklat sa kilay, ang mga matay nanlilisik. 1 linggo na kaming naghihintay sa pangako mo. Maghintay lang kayo, sagot ni Silas. Sinisikap na maging matatag ang boses kahit pa nanlalamig ang kanyang mga kamay. May kaunting aberya lang sa bangko sa susunod na linggo. Aberya? Putol ng kasama nito, sabay hagis ng isang folder sa mesang kinakalawang. Kumalat ang mga litrato niya at ni Halina na palihim na kuha, mga dokumento ng kanyang mga utang. Ito ba ang tinatawag mong aberya? Ang pera ng kumpanya, ginagastos mo sa kabit mo. At ang pera namin, saan napunta? Ibinagsak mo sa mga palpak na investment. Naramdaman ni Silas ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Mababayaran ko kayo. Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon. Tumawa ng mapakla ang lalaking may peklat. Lumapit ito at tinapik-tapik ang pisngi ni Silas. Ang panahon ay pera, Ginoong Montemayor. At naubusan ka na ng pareho. Bigyan mo kami ng 10 milyon sa loob ng 3 araw. O baka ang susunod na mababalitaan sa gintong bukid ay hindi na aksidente sa sasakyan, kundi isang biyudong natagpuang palutang-lutang sa ilog. Ang banta ay malinaw. Ang takot ay humigpit sa dibdib ni Silas na parang isang bakal na kamay. Tumango na lamang siya, walang masabi, at mabilis na tumalikod palabas ng pabas ng bodega. Dala-dala ang bigat ng isang problemang wala siyang solusyon. Ang kanyang kanlungan, isang maliit ngunit eleganteng condominium unit sa kabilang panig ng lungsod. Ang amoy ng pabango at mamahaling kandila ang sumalubong sa kanya pagbukas ng pinto. At mula sa silid, lumabas si Halina Ramos, suot lamang ang isang seda na roba na bahagyang nagpapakita ng kanyang alindog. Ang tagal mo, mahal, sabi niya sa malambing na boses, sabay salubong ng isang mainit na halik. Niyakap niya si Silas, naramdaman ang paninigas ng katawan nito. May problema ba? Ang mga pating, sabi ni Silas, ang boses ay pagod at puno ng pagkatalo. Binibigyan na lang nila ako ng 3 araw. Hinila siya ni Halina papasok, pinaupo sa malambot na sofa. Lumuhod ito sa kanyang harapan, hinaplos ang kanyang muka. Akala ko ba naayos mo na? Akala ko ba kaya mong kontrolin ang lahat? Hindi ganun kadali, Halina. Ang pera, malaki ang nawala. At si Hiraya, mahigpit ang hawak niya sa lahat ng accounts, kahit pa nakaratay na lang siya. Isang anino ng pagkasuklam ang dumaan sa mga mata ni Halina. Ang asawa mong lumpo? Siya pa rin ang problema? Silas, akala ko ba matalino ka? Isang reyna na walang kaharian, isang ibon na naputulan ng pakpak. Bakit ka pa rin natatakot sa anino niya? Ang mga salita ni Halina ay parang mga tinik, tumutusok sa ego ni Silas. Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ba? Ngumisi si Halina. Lagi mong sinasabi na ikaw ang nagpalago ng Aguilar Prime Holdings. Pero kaninong pangalan pa rin ang nakaukit sa bawat titulo, sa bawat dokumento? Sa kanya. Isa ka lang anino, Silas. Isang aninong nabubuhay sa ilalim ng pangalan ng asawa mo. At ngayon, kahit ang aninong iyon ay malapit ng maglaho. Tumayo siya at tumalikod. Isang kalkuladong galaw para lalong iparamdam kay Silas ang kanyang kabiguan. Gusto ko ng buhay, Silas. Isang buhay na ipinangako mo sa akin.
Ang buhay na dapat ay sa akin. Ang buhay na tinatamasa ng babaeng yon, kahit hindi na niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Humarap siyang muli. Ang mga matay nag-aapoy sa isang mapanganib na ideya. Lumapit siyang muli. Ang boses ay bumaba sa isang map-ang-akit na bulong. May mga problema, mahal, na hindi kayang ayusin ng pera. May mga hadlang na kailangang tanggalin ng tuluyan. Hinawakan niya ang kamay ni Silas. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. Isipin mo, isang mundo kung saan wala na siya. Walang nagbabantay, walang nagmamay-ari. Lahat ng yaman na yon, lahat ng kapangyarihan, mapupunta sa nag-iisang tagapagmana. Ang byudo. Namilog ang mga mata ni Silas sa kahulugan ng kanyang sinabi. Halina, ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ngumiti si Halina, isang ngiting nakakakilabot. Hindi ako baliw, Silas. Praktikal lang ako. Isang aksidente na ang kumuha sa kanyang mga binti. Sino ang mag-aakala kung may mangyari ulit na isang kapuspalad na pangyayari? Hinalikan niya ito, isang halik na hindi na malambing, kundi puno ng lason at panghihimok. Ito na ang huling solusyon, mahal, para sa atin, para sa kinabukasan natin. Samantala, sa mansyon, hindi mapakali si Hiraya. Ang mga salita ni Silas sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat. Sinubukan niyang alisin ito sa kanyang isip. Baka guni-guni niya lang, baka negosyo lang talaga. Para patunayan sa sarili na mali ang kanyang hinala, itinulak niya ang kanyang wheelchair papunta sa study room. Dati, isang click lang sa kanyang laptop ay bukas na ang buong sistema ng Aguilar Prime Holdings. Siya ang nagdisenyo nito. Alam niya ang bawat sulok. Binuksan niya ang laptop, ang mga daliri bahagyang nanginginig. Inilagay niya ang kanyang username at password. Naghintay siya, ngunit ang lumabas sa screen ay hindi ang pamilyar na dashboard ng kumpanya. Access denied. Please contact your system administrator. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sinubukan niya ang isa pang portal, ang kanyang personal access sa mga bank accounts ng kumpanya. Account frozen. Administrative override detected. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Administrative override. Iisang tao lang ang may kakayahang gawin iyon bukod sa kanya. Si Syla, paano, kailan, bakit? Ang lahat ng kanyang karapatan, ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kumpanyang itinatag ng kanyang mga ninuno ay nawala. Naputol, para siyang isang reynang biglang inagawan ng korona at setro sa sarili niyang kaharian. Nang gabing iyon, nang bumalik si Silas, natagpuan niya si Hiraya na mahimbing nang natutulog o nagtutulog-tulugan. May mga bakas ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Silas, ang babaeng minsan niyang minahal, ang ina ng kanyang mga anak, ang pundasyon ng kanyang buhay. Ngayon, isa na lang siyang balakid, isang problema na kailangang alisin. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas sa balkonahe. Idinayal niya ang numero ni Halina. Mahal? Sagot mula sa kabilang linya. Tumingin si Silas sa natutulog na si Hiraya. Ang dibdib ay tila pinipiga, ngunit ang desisyon sa kanyang mga mata ay matigas na parang bato. Ang mga salita ni Halina, ang banta ng mga pating, ang pangako ng isang bagong buhay, lahat ay nag-uunahan sa kanyang isip. Gagawin ko, bulong niya sa telepono. Ang boses ay pinal at walang bakas ng pag-aalinlangan. Bukas. Kinabukasan, isang maliwanag na araw ang sumalubong sa gintong bukid. Isang araw na puno ng pangako at ganda. Isang lantarang kasinungalingan sa dilim na nagbabadya sa loob ng mansyon ng mga Montemayor.
Nagising si Hiraya na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Pilit niyang sinabi sa sarili na ang narinig niya kagabi, ang pag-lock sa kanyang mga account, ang mahiwagang tawag ni Silas, ay bunga lamang ng kanyang kalungkutan at pag-iisip. Nang pumasok si Silas sa silid, may dala itong tray ng almusal. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Good morning, mahal," bati nito. Ang boses ay sobrang tamis, sobrang peke. "Ipinaghanda kita ng paborito mo at may sorpresa ako sa iyo mamaya." "Sorpresa?" Nagtatakang tanong ni Hiraya. "Oo, naisip ko, matagal na rin tayong hindi nakakalabas. Masyado ka nang nakakulong dito sa bahay. Ipapasyal kita sa isang lugar kung saan sariwa ang hangin at makakalimutan natin ang lahat ng problema." Isang bahagi ng puso ni Hiraya ang gustong maniwala. Isang maliit na tinig ang bumubulong sa kanya na baka ito na yon, baka ito na ang pagbabalik ng Silas na minahal niya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan at nagduda, ay sumisigaw ng babala. Ang biyahe nila ay tahimik. Nakatingin lamang si Hiraya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga pamilyar na tanawin ng gintong bukid na tila ngayon lang niya nakita. Napansin niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Silas sa manibela, ang mga ugat na lumilitaw sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang magsalita. "Saan ba talaga tayo pupunta, Silas?" "Malapit na tayo, Hira. Isang lugar na espesyal sa atin." Sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa daan. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan sa isang lugar na napapaligiran ng mga puno ng pino. Sa dulo ng daanan ay isang bangin, isang mataas na talampas na may napakagandang tanawin ng karagatan sa ibaba. Ito ang tuktok ng mga pangarap. Ang tawag nila rito noong sila'y mga bago pa lamang magkasintahan. Dito sila unang nangako ng pag-ibig sa isa't isa. "Naaalala mo ba?" tanong ni Silas habang maingat siyang ibinababa mula sa sasakyan at inililipat sa kanyang wheelchair. Tumango si Hiraya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Paanong makakalimutan niya? Itinulak ni Silas ang wheelchair papunta sa pinakadulo ng talampas, kung saan ang hangin ay malakas at ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba ay malinaw na naririnig. Huminto sila ilang talampakan lamang mula sa bingit. "Dito," panimula ni Silas, ang boses ay puno ng nostalhiya. "Dito mo ako senagot. Dito natin binuo ang mga plano natin para sa hinaharap. Ang ating mga anak, ang ating negosyo, ang ating buhay." Lumuhod ito sa tabi ng wheelchair. Hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay malamig. "Naaalala ko pa ang sinabi mo noon," pagpapatuloy nito. "Kahit anong mangyari, Silas, hinding-hindi kita iiwan. Ikaw ang mundo ko. Naaalala mo ba?" Naluha si Hiraya. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso. Baka mali siya. Baka nagkamali lang siya ng dinig. "Oo, Silas, naaalala ko. At hanggang ngayon, ganoon pa rin." Ngumiti si Silas, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay nagbago. Ang init ay nawala at napalitan ng isang bagay na nakakakilabot, isang bagay na puno ng pangungutya. "Sayang," sabi nito, "sabay tayo. Dahil ako, matagal ko nang kinalimutan ang lahat ng iyon." Ang mga salita ay parang isang sampal. Napatingin si Hiraya sa kanya. Ang pagkalito at takot ay nagsimulang gumuhit sa kanyang muka. "Anong ibig mong sabihin?" Naglakad si Silas sa likuran ng kanyang wheelchair. Ang mga kamay nito ay humawak sa hawakan, hindi na malambing, kundi mahigpit at puno ng layunin. "Ang ibig kong sabihin, Hiraya, ay tapos na ang laro," sabi nito. Ang boses ay naging kasing tigas
at kasing lamig ng mga bato sa ibaba. Pagod na akong magpanggap, pagod na akong maging anino mo, pagod na akong alagaan ang isang lumpong pabigat. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Hiraya. Silas, wag ano? Tumawa ito. Isang tawang walang kagalakan. Wag sabihin ang totoo. Ang totoo na matagal na akong may iba. Ang pangalan niya ay Halina. Mas maganda, mas bata, at higit sa lahat, buo, hindi katulad mo. Ang mga account, bulong ni Hiraya, ang katotohanan ay unti-unting lumilinaw na parang isang bangungot. Oo, ako ang may gawa noon. Matagal na kitang niloloko, Hiraya. Ang pera ng kumpanya, matagal ko nang ginagamit para sa mga utang ko, para sa buhay namin ni Halina. At ngayon, kailangan ko na ng lahat. Walang kahati, walang sagabal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-ibig at pagtitiwala ni Hiraya ay gumuho, naging abo. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang kanyang asawa. Isa itong halimaw na may mukha nito. Tumingala siya, ang mga matay ng lalaki, sa takot at hindi makapaniwalang sakit. Nakita niya ang walang emosyong determinasyon sa mukha nito. Ito na ang katapusan. Bakit, Silas? Bakit? Iyak niya. Ang huling hibla ng pag-asa ay naputol. Dahil mahina ka, sagot nito. At sa mundong ito, ang mahihina ay dapat lang na mawala. At sa mga huling salitang iyon, naramdaman ni Hiraya ang isang malakas na tulak. Ang kanyang wheelchair ay umabante. Ang mga gulong sa unahan ay nawalan ng lupa. Sa isang nakabibinging sandali, tila lumulutang siya sa hangin. Ang tanging nakikita niya ay ang asul na kalangitan sa itaas at ang nagngangalit na karagatan sa ibaba. Ang huling narinig niya ay ang kanyang sariling sigaw. Isang sigaw ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa na nilamon ng malakas na ihip ng hangin. Pagkatapos ay kadiliman. Naiwan si Silas sa gilid ng bangin, mag-isa. Pinanood niya ang pagkawala ng wheelchair sa kanyang paningin. Walang pagsisisi, walang lungkot. Tanging isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Malaya na siya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At mula sa kanyang lalamunan, isang tawa ang kumawala. Isang tawang mahina sa simula. Hanggang sa ito'y lumakas ng lumakas. Isang tawang baliw at puno ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong bangin ng dalamhati. Ang unang bumalik kay Hiraya ay hindi ang liwanag, kundi ang sakit. Isang sakit na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at kumalat sa bawat himaymay ng kanyang laman. Ang bawat paghinga ay isang paghihirap. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang paalala ng bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Isang malabong imahe ang una niyang nakita. Isang bubong na yari sa pinagtagpitagping dahon ng nipa. May amoy ng pinakuluang mga halaman at nasusunog na kahoy sa hangin. Pilit niyang iginalaw ang kanyang ulo at doon niya nakita ang pinagmumulan ng amoy. Isang maliit na palayok na nakasalang sa ibabaw ng nagbabagang uling sa isang sulok. Nasaan ako? Ang tanong ay umikot sa kanyang isipan, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Gising ka na. Isang boses ang bumasag sa katahimikan, isang boses na malalim, mahinahon, at tila kasing tanda ng mga puno sa labas. Mula sa isang madilim na sulok, isang anino ang gumalaw. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito'y tila inukit ng panahon. Puno ng mga guhit ng karanasan. Mahaba at puti na ang kanyang buhok at balbas. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng isang kakaibang talino. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Sino ang taong ito?
Nasaan si Silas? At sa isang iglap, ang lahat ay bumalik. Ang matatamis na salita, ang malamig na ngiti, ang malakas na tulak, ang sigaw, ang hangin, ang pagbagsak. Ah! Isang sigaw na puno ng panginginig at takot ang kumawala mula sa kanya. Napaupo siya, hindi alintana ang matinding kirot na sumabog sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakikita hindi ang matandang lalaki, kundi ang nagngangalit na mukha ni Silas at ang papalapit na mga bato sa ibaba. Tapos na. Tapos na ang bangungot, sabi ng matanda. Inilapag sa tabi niya ang isang maliit na mangkok na gawa sa bao. Ligtas ka na rito. Hingal na hingal si Hiraya. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Iginala niya ang kanyang mga kamay sa katawan. Naramdaman niya ang mga benda sa kanyang braso, sa kanyang tagiliran. May mga gasgas at pasa sa lahat ng dako. Isang himala na siya'y buhay. Ngunit para saan pa? Kumain ka, alok ng matanda. Iniaabot ang mangkok na may lamang isang uri ng malapot na sabaw. Mainit ito at mabango. Kailangan mong palakasin ang iyong katawan. Umiling si Hiraya. Itinutulak palayo ang mangkok. Ayoko. Kailangan mo. Sabi ko ayoko. Sigaw niya, ang boses ay bapasag at puno ng pait. Ano pang silbi? Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi umimik ang matanda. Ibinaba lamang nito ang mangkok sa isang maliit na mesa at umupo sa isang bangkong kahoy sa di kalayuan. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Isang iyak na walang tunog. Mga luha lamang ng kawalan ng pag-asa ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Para saan pa ang mabuhay? Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay, ang siya mismong tumapos nito. Ang mga anak niya, nasaan na sila? Ano na ang iisipin nila? Na iniwan sila ng kanilang ina? O mas masahol pa, maniniwala sila sa mga kasinungalingan na isusubo ni Silas sa kanila. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pamana, ang kanyang pangalan, lahat ay abo na. Wala nang natira. Sa loob ng 2 araw, ganoon ang naging kalagayan. Dadalhan siya ng pagkain at gamot ng matanda. Ngunit madalas ay hindi niya ito ginagalaw. Nananatili siya ng nakahiga, nakatingin sa kawalan. Hinihintay na lang na ang natitirang hininga ay tuluyan ng malagot. Isang gabi, habang nakikinig siya sa ingay ng mga kuliglig sa labas, nagsalita ang matanda. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa maliit na apoy sa kanilang harapan. Sa labas ng kubo na ito, panimula nito, may isang malaking puno ng nara, 100 taon na marahil ang tanda. Noong nakaraang taon, tinamaan ito ng isang napakalakas na kidlat. Nahati ang katawan nito. Ang mga sanga ay nangalaglag. Akala ng lahat, patay na ang puno. Hindi kumibo si Hiraya, ngunit nakikinig siya. Lumipas ang tag-ulan, dumating ang tag-araw, at isang umaga, sa kabila ng malaking sugat sa kanyang katawan, sa kabila ng pagiging sunog ng kalahati nito, may nakita akong isang maliit at sariwang usbong. Isang maliit na dahon ang lumabas mula sa tila patay ng sanga. Itinigil nito ang pagsasalita at sa wakas ay tumingin sa kanya. Hindi tinitingnan ng kalikasan ang kanyang mga sugat para manatili doon. Tinitingnan niya ang mga ito bilang isang pagkakataon para muling magsimula. Ang buhay ay palaging hahanap ng paraan. Ang mga salitang iyon ay tila isang maliit na sinag ng liwanag na tumagos sa makapal na ulap ng kanyang kapighatian. Isang bagay sa loob niya ang bahagyang gumalaw. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, kinuha niya ang mangkok ng sabaw na iniwan ng matanda at dahan-dahang humigop. Mapait ang lasa ng mga halamang gamot, ngunit may init itong iniwan sa kanyang sikmura. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinaumagahan, nang magising siya,
Nakita niya ang matanda na nag-aayos ng mga tuyong dahon. Tinipon niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Sino? Sino po kayo? Tanong niya. Ang boses ay mahina pa rin. Huminto ang matanda sa kanyang ginagawa at humarap sa kanya. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito sumagot. Ang pangalan ko ay Luntian at nakatira ako rito sa paanan ng bangin. Bakit? Bakit niyo po ako iniligtas? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Tinitigan siya ni Mang Luntian at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang isang napakalalim na lungkot, isang sakit na tila pamilyar. Dahil may nakikita ako sa iyong mga mata, sagot ng matanda. Ang boses ay puno ng isang nakatagong kahulugan. Ang parehong sakit na nakita ko noon. Ang mga araw ay naging linggo. Sa ilalim ng mapagkalingang pangangalaga ni Mang Luntian, unti-unting naghilom ang mga sugat ni Hiraya. Ang kanyang mga pasa ay naglaho, ang mga hiwa ay nagsara, at ang sakit sa kanyang katawan ay dahan-dahang napalitan ng panunumbalik ng lakas. Ngunit may mga sugat na hindi kayang gamutin ng anumang halamang gamot. Ang mga sugat sa kanyang puso at alaala. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Mang Luntian sa pagpapatuyo ng mga dahon ng sambong, tinipon ni Hiraya ang kanyang loob. Mang Luntian, panimula niya, yung sinabi niyo po noon na nakita niyo sa mga mata ko ang sakit na nakita niyo na dati. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huminto sa pagtatrabaho ang matanda. Tumingin ito sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang probinsya ng Gintong Bukid. Kahit pa natatakpan ito ng mga puno, isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula rito. Halika, sabi nito. Nagsimulang maglakad papasok sa maliit na kubo. May ipapakita ako sa iyo. Sumunod si Hiraya. Mula sa isang lumang baul na kahoy, kinuha ni Mang Luntian ang isang maliit na kwadernong balat na at isang kupas na litrato. Inilapag niya ito sa mesa. Noon, hindi ako isang ermitanyo, sabi niya. May pamilya ako. Meron akong nag-iisang anak na lalaki. Itinuro niya ang litrato. Larawan ito ng isang binatang nakangiti, matalino ang mga mata, at may hawak na diploma. Sa tabi nito ay isang mas batang bersyon ni Mang Luntian. Puno pa ng sigla ang mukha. Ang pangalan niya ay David. Matalino siya. Masipag. Pangarap niyang maging isang mahusay na accountant. At natupad niya iyon. Nakapasok siya sa pinakamalaking kumpanya sa Gintong Bukid, ang Aguilar Prime Holdings. Ang pangalan ng kumpanya ay tumama kay Hiraya na parang kidlat. Napatingin siya mula sa litrato, papunta kay Mang Luntian, isang di maipaliwanag na kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Si David ang naging kanang kamay ng Chief Financial Officer noon. Ngunit dahil sa kanyang galing, hindi nagtagal ay may nadiskubre siyang mga anomalya sa pananalapi ng kumpanya. Milyon-milyon ang nawawala. Inililipat sa mga hindi kilalang offshore accounts, mga transaksyong pinagtatakpan, mga dokumentong pinipeke. Nagpatuloy si Mang Luntian, ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Sinubukan niyang kausapin ang management, ngunit walang nakinig. Kaya, palihim siyang nag-ipon ng ebidensya. Nais niyang ilantad ang katotohanan. Nais niyang protektahan ang kumpanyang pinaglilingkuran niya mula sa ahas na nasa loob nito. Tumingin ng diretso si Mang Luntian kay Hiraya. Ang ahas na yon ay ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Isang taong bago pa lamang sa kumpanya, pero mabilis na umangat dahil sa kanyang galing sa pagsasalita at pakikisama. Ang pangalan niya ay Silas Montemayor. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Ang paghinga niya ay tila huminto. Silas? Oo, nalaman ni Silas ang ginagawa ng anak ko. Bago pa mailabas ni David ang mga ebidensya, inunahan siya ni Silas. Ginamit ni Silas ang kanyang kapangyarihan. Binaligtad niya ang lahat.
Pinalabas niyang si David ang nagnanakaw, nagtanim siya ng mga pekeng ebidensya, at ang anak ko, ang mabuti kong anak, ay ikinulong dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang mga luha ay bumalong sa mga mata ng matanda. Nawasak ang buhay niya, nawasak ang pamilya namin. Ilang taon pagkatapos, namatay siya sa loob ng kulungan dahil sa isang sakit. Hindi man lang namin siya nabigyan ng hustisya. Kinuha ni Hiraya ang kwaderno. Binuklat niya ito. Naroon ang mga listahan ng mga account numbers, mga petsa, mga pangalan ng mga pekeng kumpanya. Ito ang ebidensyang tinutukoy ni Mang Luntian. Ito ang patunay ng kasamaan ni Silas noon pa man. Ngayon naiintindihan na niya yan na ang pagliligtas sa kanya ni Mang Luntian ay hindi isang aksidente. Ito ay tadhana. Isang tadhanang malupit, ngunit nagbigay sa kanila ng iisang landas. Nang makita kita sa paanan ng bangin, halos wala ng buhay, sabi ni Mang Luntian. Nakita ko sa mukha mo ang parehong pagkakanulo, ang parehong sakit na sumira sa anak ko. At sa sandaling iyon, alam ko na ipinadala ka rito para sa isang dahilan. Isang bagong apoy ang nagalab sa puso ni Hiraya. Hindi na ito ang apoy ng galit na gustong manakit, kundi isang apoy ng determinasyon. Isang apoy na gustong bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya at sa pamilya ni Mang Luntian. Tutulungan niyo po ako, sabi ni Hiraya. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Mang Luntian. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, ang lahat ng naipon kong impormasyon, ngunit ang pagbabalik ay nasa iyong mga kamay. Samantala, sa gintong bukid, isang malaking pagtitipon ang nagaganap sa mansyon ng mga Montemayor. Ito ang libing para kay Hiraya. Ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan matapos ang kalunos-lunos na aksidente, kung saan ang kanyang wheelchair ay nagulungan sa bangin ng dalamhati. Nakatayo si Silas sa harap ng mga panauhin, ang muka ay isang perpektong maskara ng kalungkutan. Katabi niya si Halina na gumaganap bilang isang matalik na kaibigan na umaalalay sa naglulukhang byudo. Si Hiraya ay isang ilaw na hindi kailanman magdidilim sa aming mga puso. Sabi ni Silas sa kanyang eulogy, ang boses ay basag at puno ng peke na emosyon. Isang mapagmahal na asawa, isang ulirang ina. Hinding-hindi ka namin malilimutan, mahal ko. Pagkatapos ng seremonya, nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa malawak na sala, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Itinaas ni Halina ang kanyang kupita ng champagne. Para sa atin, sabi niya, isang matagumpay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Para sa bagong reyna ng gintong bukid. Itinungga ni Silas ang kanyang inumin. Niyakap niya si Halina sa baywang at hinalikan ito ng may pag-aangkin. Lahat ng ito ay sa atin na ngayon. Naglakad sila sa gitna ng sala, sa ilalim ng isang malaking painting ni Hiraya. Tumingala si Halina dito na may pangaalipusta. Oras na para tanggalin ang mga multo ng nakaraan, sabi niya. Ngunit sa sitio Kalinaw, ang multo na yon ay nakatayo kasama si Mang Luntian, nakatingin sa direksyon ng kanilang pinanggalingan. Ang mahinang babaeng itinulak sa bangin ay unti-unti nang namamatay. At mula sa kanyang abo, isang bagong Hiraya ang isinisilang. Isang matalim at determinadong tingin ang nasa kanyang mga mata. Hawak niya ang kwaderno ni David. Ang sakit at paghihinagpis ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong layunin. Hindi ako babalik bilang si Hiraya na mahina. Bulong niya sa hangin, isang pangako sa kanyang sarili, kay Mang Luntian at sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Babalik ako para bawiin ang lahat. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Sa gintong bukid, ang pangalang Hiraya Aguilar ay naging isang malungkot na alaala, isang multo na ibinulong na lamang sa mga kwentuhan.
Ang Montemayor Corporation, na dating Aguilar Prime Holdings, ay lalong naging makapangyarihan sa ilalim ng pamumuno ni Silas, na ngayon ay isa ng iginagalang na byudo at negosyante. Ngunit sa isang liblib na sitio Kalinaw at kalaunan sa isang sikretong lugar sa syudad, ang multong yon ay muling nagkakalaman. Ang 5 taon na yon para kay Hiraya ay hindi isang pagluluksa, kundi isang paghahanda. Isang mahaba, masakit, at walang humpay na pagbabago. Ang montage ng kanyang muling pagkabuhay ay nagsimula sa mga unang hakbang. Sa tulong ni Mang Luntian, ang mga binti niyang inakala niyang hindi na muling gagana ay sinanay niya araw-araw. Nagsimula ito sa mga paggapang na puno ng luha at pawis. Sumunod ang mga nanginginig na pagtayo habang nakahawak sa mga kawayan. Ang bawat pagbagsak ay masakit, ngunit ang bawat pagtayo ay isang maliit na tagumpay. Pagkalipas ng 1 taon, naglalakad na siyang muli. May bahagyang iika, isang permanenteng paalala ng pagtataksil na dinanas niya, ngunit isang paalala rin na siya'y nakatayo pa rin sa sarili niyang mga paa. Kasabay ng paghilom ng katawan ay ang pagpapatibay ng isipan. Ang kwaderno ni David ay naging kanyang Biblia. Pinag-aralan niya ang bawat numero, bawat transaksyon, hanggang sa makabisado niya ang paraan ng pagnanakaw ni Silas. Sa gabi, sa liwanag ng isang maliit na ilawan, nagbasa siya ng mga libro tungkol sa modernong pagnenegosyo, stock market, at corporate law. Natuto siyang magsalita ng ibang lengguwahe. Natuto siyang gumamit ng arnis mula sa isang matandang kaibigan ni Mang Luntian, hindi para manakit, kundi para disiplinahin ang sarili at hindi na muling maging mahina. Ang lambot sa kanyang puso ay unti-unting nabalutan ng bakal. Sa tulong ng mga pinagkakatiwalaan at mayayamang kaibigan ni Mang Luntian, mga taong may utang na loob din sa yumaong si David, nakalikom siya ng sapat na puhunan. Isang bagong kumpanya ang isinilang mula sa anino, isang kumpanyang walang mukha, walang pangalan, tanging isang code name na nagdudulot ng misteryo sa mundo ng negosyo. Isla. Isla. Isang isla, nakahiwalay, matatag, hindi matitinag. Sa isang high-tech na opisina sa puso ng Maynila, nakaupo si Hiraya sa harap ng isang hilera ng mga monitor. Iba na ang kanyang itsura. Ang kanyang buhok ay maikli at moderno. Ang kanyang pananamit ay simple, ngunit may awtoridad. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lambing, ay ngayoy matalas at mapanuri. Nasa kalagitnaan siya ng isang importanteng online meeting kasama ang mga bagong investors mula sa Singapore. Ang kanyang kamera ay nakapatay. Tanging ang kanyang boses ang naririnig nila. Isang boses na kalmado, kontrolado, at hindi nagpapakita ng anumang emosyon. With all due respect, Mr. Tan, sabi ni Hiraya, ang boses na kilala bilang kay Isla ay pumuputol sa presentasyon ng investor. Your proposed acquisition strategy is too conservative. It gives our competitor too much room to breathe. But Miss Isla, sagot ng investor, Montemayor Corp is a giant in that region. A direct assault would be costly. Ang gastos ay para lamang sa mga duwag, sagot ni Ihela. We will not acquire their partner company. We will acquire their main supplier. We cut off their lifeline, not just a limb. Execute it now. Isang katahimikan ang bumalot sa virtual meeting. Walang nangahas na sumalungat. Ang utos ni Isla ay batas. Makalipas ang 1 linggo, ang epekto ng utos na yon ay naramdaman sa Gintong Bukid. Isang malaking balita ang gumulantang sa Montemayor Corp. Ang kanilang pinakamalaki at pinakamatagal na supplier ng mga materyales ay bigla na lamang binili ng isang hindi kilalang kumpanya, ang Isla Holdings. Ang kontrata nila ay biglang pinutol. Ang isang multibilyong proyektong real estate na inaasahan ni Silas ay biglang naparalisa. Sa kanyang opisina na may tanawin ng buong probinsya,
Nagwawala si Silas Montemayor. Sino? Sino ang isla na yan? Sigaw niya, sabay hagis ng isang mamahaling paperweight sa pader na salamin na nagdulot ng malaking lamat dito. Saan sila nanggaling? Paanong nangyari ito? Akala ko ba nakasecure na ang kontratang yan? Ang kanyang mga executive ay nakayuko lamang, takot magsalita. Sir, wala po kaming makitang record sa kanila, sabi ng isa. Para silang isang multo. Ang alam lang namin, napakalaki ng pondo nila at ang kanilang leader ay kilala lamang bilang Isla. Isla? Anong klaseng pangalan yan? Umupo si Silas, hinihilot ang kanyang sentido. Ang pressure mula kay Halina na bilhin ang isang yate, ang pressure mula sa mga utang na hindi pa rin niya nababayaran ng buo, at ngayon ito, isang kalabang hindi niya makita. Sa Maynila, isang maikling report ang dumating sa email ni Hiraya. Nakasulat dito ang detalye ng nangyari sa opisina ni Silas. Ang pagsigaw, ang basag na salamin, ang kanyang pagkalito. Binasa ito ni Hiraya nang walang anumang reaksyon sa kanyang mukha. Isinara niya ang kanyang laptop. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking whiteboard na nakasabit sa kanyang pader. Puno ito ng mga diagram, mga pangalan, mga numero. Ang buong istruktura ng imperyo ni Silas. Sa gitna nito ay ang mukha ni Silas at ni Halina. Kumuha siya ng isang pulang marker. Dahan-dahan, binilugan niya ang pangalan ng supplier na kakabagsak pa lang nila. Isa pa lang ito sa marami. Isa pa lang itong maliit na ganti. Ang simula pa lamang. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang folder na nakapatong sa kanyang mesa. Kinuha niya ito. Ito ang kanyang master plan. Ang huling yugto ng kanyang 5 taong paghahanda. Sa pabalat nito, nakasulat sa malalaking itim na letra ang 2 salita. Ang pagbabalik. Ang hangin sa gintong bukid ay may kakaibang amoy. Isang pinaghalong halimuyak ng mga bulaklak ng ilang-ilang at ng pamilyar na alikabok mula sa lupang minsan ay tinawag niyang tahanan. 5 taon, ngunit walang nagbago sa amoy. Ang nagbago ay ang babaeng nakaupo sa loob ng isang ordinaryong itim na sasakyan. Nakaparada sa tapat ng isang malaking puno ng akasya. May sapat na layo mula sa tarangkahan ng Gintong Bukid Elementary School. Ang Dama de Hero, ang misteryosong si Isla ay wala rito ngayon. Ang narito ay si Hiraya, nakatago sa likod ng isang makapal at mahabang itim na wig na nangangati sa kanyang batok at isang malaking salamin sa mata na nagkukubli sa matalas na tingin na pinagsanayan niya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang suot ay isang simpleng blusa at pantalon. Isang uniforme para maging isa lamang sa karamihan, isang aninong hindi mapapansin. Ito ang unang beses na muli niyang natapakan ang Gintong Bukid. Ang bawat sulok, bawat puno, bawat lumang gusali ay may dalang alaala. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit siya narito. Narito siya para sa 2 pinakamahalagang alaala na pilit na binubura ni Silas sa mundo. Ang kanyang mga anak. 5 taon niyang tiniis ang hindi sila makita. Masilayan man lang kahit sa litrato. Iyon ang pinakamalaking sakripisyo. Kailangan niyang tiyakin na kapag bumalik siya, hindi na siya muling aalisin sa tabi ng mga ito. Ngunit ngayon, bago ang huling yugto ng kanyang plano, kailangan niyang makita kung ano ang naging buhay nila. Kailangan niyang ipaalala sa sarili kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ang puso niya ay isang tambol na walang tigil sa pagpukpok sa kanyang dibdib habang ang kampana ng eskwelahan ay tumunog. Hudyat ng pagtatapos ng klase. Isa-isang lumabas ang mga bata, nagtatawanan, naghahabulan. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang 2 mukha na sa panaginip na lamang niya nakikita. At pagkatapos, nakita niya sila. Si Miguel, ang kanyang panganay.
10 taong gulang na ito ngayon. Mas matangkad, seryoso ang mukha, kamukhang kamukha ni Silas noong binata pa ito. Ngunit ang mga mata, sa kanya nagmana ng mga mata. Mga matang tila malalim mag-isip. At si Angela, ang kanyang bunso, 7 taong gulang, ang kanyang munting prinsesa. Ang kulot nitong buhok ay mas humaba at ang ngiti nito nang makita ang kuya ay isang eksaktong kopya ng nangiti ni Hiraya sa mga lumang litrato. Isang di mapigilang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Buhay sila. Malusog sila, ang kanyang mga anak. Gusto niyang bumaba ng sasakyan, tumakbo at yakapin sila ng mahigpit. Gusto niyang sabihin kung gaano niya sila na-miss. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Hindi pa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, isang pamilyar na mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto sa passenger side. At mula roon, lumabas si Halina. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang mukha ay nagliliwanag sa isang ngiti na tila para sa isang magazine cover. Mukha siyang isang perpektong ina, isang perpektong asawa, isang perpektong kasinungalingan. Miguel! Angela! Andito na si Mommy! Sigaw ni Halina. Ang boses ay matamis at malambing. Ang salitang Mommy ay tumama kay Hiraya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi maaari. Nakita niya kung paano tumakbo si Angela palapit kay Halina at yumakap ng mahigpit. Nakita niya kung paano ginulo ni Halina ang buhok ni Miguel. Gumanap ito sa papel na ninakaw nito sa kanya at ginanap niya ito nang walang kapintasan. How's school, my loves? Tanong ni Halina habang inaayos ang kwelyo ng uniforme ni Miguel. May pasalubong si Mommy sa inyo. Naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pagbagsak niya sa bangin. Ang pagtataksil ni Silas ay sumugat sa kanyang puso. Ngunit ang eksenang ito, ang pag-agaw sa pagmamahal ng kanyang mga anak, ay dumudurog sa kanyang kaluluwa. Habang naglalakad ang tatlo, pabalik sa kotse ni Halina, biglang natanggal sa pagkakahawak ni Angela ang manikang daladala niya. Gumulong ito sa kalsada at huminto malapit sa gulong ng sasakyan kung nasaan si Hiraya. My Dolly! Sigaw ni Angela. Hayaan mo na yan, anak. Bibila na lang kita ng bago. Sabi ni Halina, tila naiinis sa abala. Ngunit si Angela ay malapit ng umiyak. Pero si Mommy Hira po ang nagbigay niyan sa akin. Ang pangalan. Ang pangalan niya mula sa bibig ng kanyang anak. Tila 1,000,000 boltahe ang dumaloy sa katawan ni Hiraya. Napahawak siya sa handle ng pinto. Ang buong pagkatao niya ay sumisigaw na buksan ito. Lumabas ka. Ipakita mo ang sarili mo. Bawiin mo ang sayo. Ngunit ang kamay niya ay nanigas. Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Gugulatin niya ang mga bata? Gagawa ng eksena sa harap ng lahat? Iyon ang gagawin ng dating Hiraya. Maramdamin at pabigla-bigla. Ngunit ang bagong Hiraya, ang Dama de Hero, ay alam na ang digmaan ay hindi ipinapanalo sa isang sigaw, kundi sa isang kalkuladong galaw. Pinigilan niya ang kanyang paghinga habang si Miguel, sa isang kilos ng pagiging isang responsableng kuya, ay naglakad palapit sa kanyang sasakyan para pulutin ang manika. Bawat hakbang ng bata ay isang martilyo sa dibdib ni Hiraya. Napakalapit na niya. Maaabot na niya kung gugustuhin. Kinuha ni Miguel ang manika. At sa isang saglit, bago ito tumalikod, ang mga mata nila ay nagtama sa pamamagitan ng salamin ng bintana.
Ang mga mata ng kanyang anak ay tumitig sa kanya, isang tingin na puno ng pagtataka. Tila may nakita itong isang bagay na pamilyar sa anino sa loob ng sasakyan. Ang isang segundo ay tila isang kawalang hanggan. Para kay Hiraya, sa sandaling iyon, nakita siya ng kanyang anak. Hindi bilang si Isla, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang ang multo ng kanyang nakaraan. Mabilis na umiwas ng tingin si Hiraya. Ang puso niya'y tila sasabog. Mabilis ding tumalikod si Miguel at ibinigay ang manika sa kanyang kapatid. Pumasok na sila sa kotse ni Halina at umalis. Naiwan si Hiraya, nanginginig. Ang lakas na inipon niya sa loob ng 5 taon, ang pader na bakal na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Lahat ng iyon ay gumuho sa isang simpleng tingin lamang. Hinampas niya ang manibela. At doon, sa loob ng sasakyang nagkukubli sa kanya, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, humagulgol si Hiraya Aguilar. Umiyak siya hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa sakit ng pangungulila. Umiyak siya para sa mga yakap na hindi niya naibigay, sa mga kwentong hindi niya naibahagi, sa 5 taon na ninakaw sa kanya bilang isang ina. Ang plano niya ay perpekto. Ang kanyang determinasyon ay buo. Ngunit ngayon, natuklasan niya ang isang malaking butas sa kanyang baluti. Ang kanyang mga anak. Ang pagmamahal niya para sa kanila. Ang kanyang pinakamalaking kalakasan. Ngunit ngayon, natatakot siya na baka ito rin ang kanyang maging pinakamalaking kahinaan. Nang tumahan siya, ang kanyang mga mata ay tuyo na, ngunit puno ng isang bagong, mas mapanganib na apoy. Ang pagbabalik na ito ay hindi na lamang para sa hustisya. Hindi na lamang ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa pagbawi sa kanyang pamilya. At wala, kahit sino, ang makakapigil sa kanya. Ang opisina ni Silas Montemayor ay tila isang hawla para sa isang mabangis na hayop na hindi mapakali. Ang bawat ulat na dumarating sa kanyang mesa ay isang dagok. Ang bawat tawag sa telepono ay isang problema. Ang multong nagngangalang Isla ay isang salot na unti-unting sumisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Pabalibag na pumasok si Halina sa opisina, ang mukha ay hindi na malambing, kundi puno ng panunumbat. "Ano na namang ito, Silas?" sabi niya. Iwinawasiwas ang isang credit card statement. "Declined? Ang card na ibinigay mo sa akin, declined? Pinahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko." "Wala tayong pera, Halina." Sigaw ni Silas pabalik, ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. "Hindi mo ba naiintindihan? Inaatake tayo. Ang mga stocks natin bumabagsak. Ang mga kontrata, kinakansela. Ang isla na yan, sinusunog niya tayo ng buhay." Tumawa ng mapakla si Halina. "Problema mo yan, hindi ko problema. Ipinangako mo sa akin ang isang buhay, maanitang buhay na parang reyna. Huwag mong sabihin sa akin ngayon na mauuwi lang ako sa pagiging reyna ng isang nasusunog na palasyo. Anong gusto mong gawin ko? Gawin mo ang lahat." Sigaw ni Halina. "Iyon ang sinabi mo noon, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa atin. O baka naman, nagsisisi ka na? Baka namimiss mo na ang lumpo mong asawa?" Ang mga salitang yon ay tumama sa ego ni Silas. Isang madilim na determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi. Hindi siya papayag na matalo. Kinabukasan, isang mahalagang pagpupulong ang naganap sa conference room ng Montemayor Corp. Sa isang panig ng mesa ay ang mga kinatawan ng isang malaking dayuhang korporasyon. Sa kabilang panig ay si Silas. At sa labas ng silid, naghihintay ang isang grupo ng mga matatandang magsasaka. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sila ang mga pamilyang dekada nang nagsasaka sa lupain ng mga Aguilar. Matapos ang pagpupulong, hinarap ni Silas ang leader ng mga magsasaka, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Carding. "Ginoong Silas,
Totoo po ba ang balita? Tanong ng matanda. Nanginginig ang boses. Ibebenta niyo na raw po ang lupang sinasaka namin. Kinakailangan para sa pag-unlad ng probinsya, Carding. Malamig na sagot ni Silas. Isang malaking industrial park ang itatayo riyan. Magbibigay iyon ng maraming trabaho. Pero Ginoo, iyon po ang aming buhay. Ang lupang yan ay ipinagkatiwala pa ng mga magulang ni Ma'am Hiraya sa aming mga ninuno. Pangako po namin sa kanya na aalagaan namin iyon. Ang pagbanggit sa pangalan ni Hiraya ay nagpainit sa ulo ni Silas. Wala na si Hiraya. Sigaw niya na ikinagulat ng lahat. Ako na ang nagmamay-ari ng lupang iyon. At kung gusto kong ibenta yon, wala kayong magagawa. Pero saan po kami pupunta? Tinitigan ni Silas ang matanda. Ang mga matay walang bakas ng awa. Hindi ko na problema yon. Tumalikod siya at pumasok muli sa conference room. Sa harap ng mga abogado at ng mga dayuhan at sa kabila ng mga hikbi na naririnig niya mula sa labas. Nilagdaan ni Silas Montemayor ang kontrata. Ibinenta niya ang isang piraso ng kasaysayan ng mga Aguilar. Ibinenta niya ang kinabukasan ng mga taong naging tapat sa kanyang asawa. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Kasing bilis itong umabot sa encrypted na laptop ni Hiraya sa Maynila. Headline: Montemayor Corp sells ancestral Aguilar farmlands for industrial park project. Hundreds of farming families to be displaced. Nakatitig si Hiraya sa screen. Ang mga salita ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata na nagsisimula ng mamasa. Ang mga mukha ng mga magsasaka na kilala niya mula pagkabata ay isa-isang naglalaro sa kanyang isipan. Si Mang Carding na laging nagbibigay sa kanya ng pinakamatamis na mangga. Si Aling Nena na nagturo sa kanya kung paano gumawa ng puto. Mga taong bahagi ng kanyang buhay, ng kanyang pagkatao. Ito ba ang kanyang ginagawa? Sa kanyang pagnanais na sirain si Silas, sinisira niya rin ba ang mga taong pinangako niyang pro-protektahan? Ang plano niya ay parusahan ang may kasalanan, hindi ang mga inosente. Ang Dama de Hierro ay biglang nakaramdam ng pagod. Ang bigat ng 5 taon ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Gabi na. Nakatayo si Hiraya sa balkonahin ng kanyang penthouse, nakatanaw sa walang katapusang mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit mas nanlalamig ang kanyang puso. Doon siya natagpuan ni Mang Luntian na dumalaw mula sa probinsya para tulungan siya sa mga huling paghahanda. Hindi ka mapakali, sabi ng matanda. Hindi lumingon si Hiraya. Nabasa niyo po ba ang balita? Oo. Kasalanan ko ito. Bulong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pait. Dahil sa ginawa ko, dahil sa pag-atake ng Isla Holdings, kinailangan niya ng pera. Ako ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Ginawa niya iyon dahil iyon ang tunay niyang pagkatao, Hiraya. Sakim at walang puso. Umiling si Hiraya at sa wakas ay humarap sa matanda. Ang kanyang mga mata na puno ng apoy kahapon ay ngayoy puno ng lito at sakit. Ang kanyang baluti ay nagkaroon ng lamat. Gusto ko na pong itigil, sabi niya. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. Sino na po ako, Mang Luntian? Para lang mapabagsak siya, handa akong isakripisyo ang mga taong walang kasalanan. Anong ipinagkaiba ko sa kanya? Hinawakan niya ang kanyang mga braso, tila nilalamig. Ang imahe ng kanyang mga anak na kasama si Halina at ngayon ang imahe ng mga magsasakang umiiyak ay sumisira sa kanyang determinasyon. Hindi na ito para sa hustisya, sabi niya sa basag na boses habang umiiling. Ang Dama de Hierro ay nawala. Ang naiwan ay ang nasasaktang si Hiraya Aguilar. Nagiging halimaw na rin ako, katulad niya. Ang mga salita ni Hiraya ay nakabitin sa malamig na hangin ng gabi, mga salitang puno ng pagkatalo. Nagiging halimaw na rin ako, katulad niya. Tinitigan siya ni Mang Luntian.
Hindi nang may paghuhusga, kundi nang may malalim na pag-unawa. Hinawakan nito ang kanyang nanginginig na balikat. Naiintindihan ko ang takot mo, Hiraya, mahinahong sabi ng matanda. Ang takot na baka sa ating paghahanap ng hustisya ay maging katulad tayo ng mga halimaw na ating nilalabanan. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Ano po iyon? Tanong ni Hiraya, ang mga matay puno pa rin ng luha. Ang halimaw ay nananakit para sa sarili niyang kapakanan, para sa kapangyarihan, para sa kasakiman. Ikaw, nasasaktan ka para sa iba. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon para sa mga magsasaka, iyan ang patunay na hindi ka halimaw. Iyan ang patunay na ang puso mo ay nasa tamang lugar. Dinala siya ni Mang Luntian papasok mula sa balkonahe, palayo sa lamig. Pinaupo niya ito sa isang silya. Mula sa daladala nitong bag, inilabas niya ang isang bagay na maingat na nakabalot sa isang lumang tela. Ang kwaderno ni David, ito. Sabi ni Mang Luntian, inilalagay ang kwaderno sa mga kamay ni Hiraya. Ito ang huling piraso. Pero nabasa ko na po ito. Ang mga numero, ang mga transaksyon. Hindi ang mga numero ang kailangan mong makita ngayon, sabi ng matanda. Basahin mo ang mga huling isinulat ng anak ko. Binuklat ni Hiraya ang kwaderno sa mga huling pahina nito. Ang sulat kamay ni David ay hindi na kasing ayos ng sa mga nauna. May bahid na ito ng pagmamadali at takot, ngunit puno rin ng determinasyon. Sa isip niya, narinig niya ang boses ng isang binatang hindi niya nakilala, ngunit tila kapareho niya ng kaluluwa. October 12, tinawagan niya ako. Si SM nag-alok siya ng pera, malaking pera, para manahimik ako. Sinabi niya, lahat tayo ay may presyo, David. Ngunit hindi niya naiintindihan. Ang integridad ay walang presyo. Ang katotohanan ay walang presyo. October 15. Sinusundan na nila ako. Alam kong malapit na. Pero hindi ako titigil. Hindi ito para sa akin. Para ito sa mga Aguilar na nagtiwala sa kanya. Para ito sa mga empleyadong nagtatrabaho ng tapat. Ang isang tao na kayang magtaksil para sa pera ay kayang gawin ang lahat. Hindi siya dapat hayaang manalo. Isinara ni Hiraya ang kwaderno. Ang bawat salita ay tila pumapasok sa kanyang mga ugat, nililinis ang laso ng pag-aalinlangan. Umupo si Mang Luntian sa kanyang tapat. 5 taon kang nagtago, Hiraya. 5 taon kang naghirap. 5 taon kang nagsanay. Ang anak ko, ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa katotohanan. Ang mga magsasaka sa gintong bukid, mawawalan sila ng lahat dahil sa kasakiman ng isang tao. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng bigat. Kung hihinto ka ngayon, ginawa mong walang kabuluhan ng lahat. Ang paghihirap mo, ang sakripisyo ng anak ko, ang pag-iyak ng mga inosente. Kung hihinto ka ngayon, hahayaan mong manalo ang halimaw. At sa pagkakataong yon, Hiraya, doon ka palang tunay na matatalo. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Hiraya. Ang mga luha ay tumigil na sa pag-agos. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa isang malaking salamin sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakita ang takot, ang pagod, o ang pag-aalinlangan. Ang nakita niya ay ang pinagsama-samang lakas ng isang ina na nais bawiin ang kanyang mga anak, ang talino ng isang CEO na nagmamay-ari ng kanyang kumpanya, at ang determinasyon ng isang babaeng binigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang lahat ng mali. Ang Dama de Hierro ay hindi na isang maskara. Siya na iyon at siya si Hiraya Aguilar. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. Marco, sabi niya sa kabilang linya.
Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Oras na. Ma'am Isla? Gulat na tanong ng kanyang pinagkakatiwalaang tenyente. Hindi na. Simula ngayon, itawag mo ako sa tunay kong pangalan. Isang maikling paghinto. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting sa Montemayor Corp. Bukas ng umaga. Gamitin mo ang lahat ng voting shares ng Isla Holdings. Siguraduhin mong nandoon ang lahat, lalo na si Silas Montemayor. Masusunod po, ma'am. Hiraya. At isa pa pala, Marco. Ano po iyon? Linisin mo ang daan para sa akin. Papasok ako ng personal. Cut to. Ang opisina ni Silas ay nasa gitna ng kaguluhan. Sir, biglang nagpatawag ng emergency board meeting ang Isla Holdings. Sigaw ng kanyang sekretarya. Ano? Anong karapatan nila? Sino sila para hindi na natapos ni Silas ang kanyang sasabihin? Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok ang kanyang executive assistant, si Leo. Ang muka ay maputla na parang papel at ang paghinga ay tila hinahabol. Sir, sabi ni Leo, nanginginig ang boses. Sir, may bisita po kayo sa lobby. Wala akong panahon para sa bisita, sigaw ni Silas. Paalisin mo. Sir, hindi po pwede, sabi ni Leo, lumulunok. Nagpipilit po siya. At sinabi niya ang pangalan niya. Napakunot ang noo ni Silas. Ang inis ay nasa kanyang mukha. At sino raw siya para magkaroon ng karapatang magpumilit? Tumingin si Leo sa kanyang amo. Ang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwalang pagkabigla na para bang nakakita siya ng isang multo. Nagpakilala siya bilang Hiraya Aguilar. Ang pangalang Hiraya Aguilar ay sumabog sa loob ng opisina ni Silas na parang isang granada. Ang lahat ng ingay ay tila huminto. Ang hangin ay tila nanigas. Ano nung kalokohan yan, Leo? Sigaw ni Silas, tumatayo mula sa kanyang upuan. Sabihin mo sa kung sino mang nagbibiro ng masama riyan na wala akong panahon. Hindi po siya nagbibiro, sir. Putol ni Leo. Ang takot sa kanyang mga mata ay totoo. Nandoon po siya sa lobby. Nakita ko po siya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Silas. Imposible. Isang multo. Isang masamang biro na gawa ng kanyang kaaway na si Ayla para sirain ang kanyang isip bago ang mahalagang board meeting. Iyon lang iyon. Palabasin mo siya. Tumawag ka ng security. Utos niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang lahat ng miyembro ng board na kanina'y nagbubulungan sa pagkalito ay sabay-sabay na napalingon sa pinto. Ang atensyon ni Silas at ni Halina, na kadarating lang din para sa meeting, ay napako roon. Isang babae ang pumasok. Nakatayo siya roon, balot ng awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng silid. Nakasuot siya ng isang dark navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Maikli at matalas ang gupit ng kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sino mang kanyang titigan. At habang siya'y nagsimulang maglakad papasok, ang katahimikan ay binasag ng isang halos di marinig na tunog. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa na may bahagyang halos hindi mapansing pag-ika. Isang ritmong pamilyar. Isang ritmong imposible. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Silas. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ngunit walang salitang lumabas. Sa tabi niya, si Halina ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Silas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pangingilabot. Multo, ang tanging salitang kumawala sa kanyang mga labi. Sino siya? Bulong ng isang board member. Kamukha niya si... Hindi... Imposible.
Sagot ng isa pa. Nagpatuloy sa paglalakad si Hiraya. Hindi pinapansin ang mga bulungan. Dumiretso siya sa pinakadulo ng mahabang conference table. Sa kabisera, ang upuang para lamang sa presidente ng kumpanya. Ang upuan kung saan nakaupo si Silas kanina. Hindi siya umupo. Tumayo lamang siya roon. Ang kanyang presensya ay sapat na para pasunurin ang buong silid. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board isa-isa bago ang kanyang mga mata ay tuluyang tumuon kay Silas. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Hiraya. Ang kanyang boses, iyon ang boses na gumising sa kanila sa katotohanan. Mas malalim ito ngayon, mas matatag, walang bahid ng lambing na dati nilang kilala. Ito ang boses ng kapangyarihan. Ipagpaumanhin ninyo ang aking biglaang pagdating. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Silas, kahit pa alam na niya ang sagot. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Nakalimutan mo na ba ako, mahal kong asawa? Ang buong silid ay napuno ng mga malakas na paghinga at gulat na bulalas. Hiraya. Buhay siya. Paano? Hindi ito maaari, sabi ni Halina. Umaatras na parang nakakita ng demonyo. Patay ka na. Nakita ka naming nahulog. Halos. Pagtatama ni Hiraya, ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Silas. Ngunit tulad ng lagi kong sinasabi sa iyo noon, Silas, matibay ako. Mas matibay kaysa sa inaakala mo. Tumingin siya sa paligid. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako narito at kung anong karapatan kong guluhin ang inyong pagpupulong. Simple lang. Itinuro niya ang pangalan sa screen sa likod niya. Montemayor Corp. Emergency Board Meeting. Narito ako dahil ang kumpanyang ito ay pag-aari ko. Sinungaling! Sigaw ni Silas. Nabawi na ang bahagi ng kanyang pagiging arogante. Ako ang CEO at majority shareholder ng kumpanyang ito. Diyan ka nagkakamali. Kalmadong sagot ni Hiraya. Kumuha siya ng isang remote mula sa kanyang bulsa at pinindot ito. Ang pangalan sa screen ay nagbago. Isla Holdings, majority shareholder, 6% total stocks. At sa ilalim nito isang pangalan. CEO, Hiraya Aguilar. Isla! Bulong ni Silas. At sa sandaling iyon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang misteryosong kaaway, ang walang katapusang pondo, ang mga kalkuladong pag-atake, ang multo sa negosyo, ay ang multo ng kanyang asawa. Tama, sabi ni Hiraya na para bang nabasa niya ang kanyang isip. Ako ang salot na sumisira sa iyong mga panaginip sa loob ng 1 taon. At ngayon, narito ako para bawiin ang sa akin. Pinindot niya ulit ang remote. Sa screen, lumabas ang mga kopya ng mga bank statements, mga wire transfers, mga pangalan ng mga shell corporations sa Cayman Islands. Nakikilala niyo ba ang mga ito, mga ginoo? Tanong ni Hiraya sa board. Ito ang pera ng kumpanya na dapat sanay napunta sa inyong mga dibidendo. Ngunit sa loob ng mahigit 5 taon, unti-unti itong inililipat ng ating kagalang-galang na CEO sa kanyang mga personal na account. Isa sa isang lumabas sa screen ang mga ebidensya. Bawat isa ay mas matibay kaysa sa nauna. Ang kwaderno ni David ay nabigyan ng buhay sa digital na anyo. Hindi mapapasubalian at nakamamatay. Kinikilala mo ba ang account number na ito, Silas? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay tila isang patalim na yelo. Ito ang parehong numero na natagpuan sa mga tala ni David. 5 taon na ang nakalipas. Ang tapat na empleyadong sinira mo para pagtakpan ang iyong pagnanakaw. Ang mga miyembro ng board ay hindi na nagbubulungan. Sila'y galit na nakatingin kay Silas na ngayon ay namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata sa loob lamang ng ilang minuto. Ito,
Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Isang paninira. Desperadong sigaw ni Silas. Talaga ba? Tanong ni Hiraya. Kung gayon, tumawag tayo ng mga awtoridad. Hayaan nating ang mga forensic accountants ang magsabi kung sino ang nagsisinungaling. Sa isang senyas ni Hiraya, 2 unipormadong security personnel ang pumasok sa silid. Bilang bagong may-ari at chairperson ng kumpanyang ito, deklara ni Hiraya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang una kong utos ay alisin ang magnanakaw na ito sa aking pamamahay. Hinawakan ng mga gwardiya ang magkabilang braso ni Silas. Doon, nawala ang lahat ng kanyang pagpipigil. Nagpupumiglas siya na parang isang hayop na nasukol. Hindi! Hindi niyo to magagawa sa akin. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Tumingin siya kay Hiraya at ginamit ang huling alas na sa tingin niya ay meron siya. Hindi mo magagawa to sa akin. Paano ang mga anak natin? Itinapon mo sila. Pinabayaan mo sila. Ako ang nag-alaga sa kanila habang ikaw ay nagpapakasaya. Kung saan? Ang mga salita ni Silas, ang akusasyon na pinabayaan ni Hiraya ang kanyang mga anak, ay naiwang nakabitin sa ere. Mas mabigat at mas makamandag kaysa sa anumang ebidensya ng pagnanakaw. Ang mga miyembro ng board ay napayuko. Hindi alam kung saan titingin. Tila ba sila'y nakapasok sa isang sagradong away ng pamilya. Isang matalim na sakit ang tumusok sa puso ni Hiraya. Ito ang inaasahan niya. Ito ang pinakamasakit na ataking alam niyang gagamitin ni Silas. Ngunit handa siya. I-escort ninyo si Ginoong Montemayor palabas ng gusali. Kalmadong utos niya sa mga gwardiya. At ikaw, sabi niya, bumaling kay Halina na ngayon ay nakasandal sa pader, nanginginig at namumutla na parang isang kandilang malapit ng maubos, manatili ka riyan. Hindi pa tayo tapos. Naglakad si Hiraya papalabas ng conference room. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Alam niyang susundan siya ng mga ito. Alam niyang dadalhin ni Silas ang laban sa huling lugar kung saan meron pa siyang alas. Ang kanilang tahanan, ang kanilang mga anak. Ang mansyon ng Montemayor ay puno ng tensyon. Nang dumating sila, si Silas na nakawala sa mga gwardiya sa lobby ay naunang umuwi. Si Hiraya ay sumunod, hindi nag-iisa. Kasama niya si Marco at ang ilang pinagkakatiwalaan niyang tauhan sa malawak na sala kung saan nakasabit pa rin ang isang malaking kupas na painting ng pamilya nila noon. Naganap ang huling komprontasyon. Anong karapatan mong bumalik dito? Sigaw ni Silas. 5 taon kang nawala. 5 taon kang ipinagluksan ng mga anak mo. At ngayon, babalik ka na parang walang nangyari para sirain kami. Sirain kayo? Umalingaw-ngaw ang boses ni Hiraya sa buong sala. Ako ba ang sumira sa pamilyang ito, Silas, o ikaw? Nagmamahalan kami. Sabat ni Halina, na sa wakas ay nakahanap ng tapang para magsalita. Tumatayo sa likod ni Silas na parang isang ahas. Isang pag-ibig na hindi mo naibigay sa kanya. Isang pag-ibig na totoo. Doon, sa unang pagkakataon, tumawa si Hiraya. Isang tawang hindi masaya, kundi puno ng habag at pang-insulto. Pag-ibig? Tanong niya. Dahan-dahang lumalapit sa kanila. Halina, huwag tayong maglokohan. Ang mahal mo ay hindi si Silas. Ang mahal mo ay ang pera niya. Ang posisyon, ang buhay na ninakaw ninyo sa akin. Sabihin mo sa akin, ngayong wala na sa kanya ang lahat ng iyon, mananatili ka pa ba sa tabi niya? Ang mga salita ni Hiraya ay tumama kay Halina. Napatingin ito kay Silas at sa mga mata nito, nakita ni Silas hindi ang pagmamahal, kundi ang takot. Ang takot ng isang taong malapit ng mawalan ng lahat.
Doon nagsimula ang pagbagsak ng kanilang pekeng alyansa. Anong ibig niyang sabihin, Silas? Tanong ni Halina. Sinabi mo sa akin na nakaayos na ang lahat, na atin na ang lahat. Manahimik ka, Halina. Hindi, hindi ako mananahimik. Idadamay mo ako sa pagbagsak mo. Kasama ka sa plano. Ikaw ang nag-utos sa kanya. Sinungaling! Sigaw ni Silas. Ideya mo ang lahat ng ito. Ikaw ang lason na pumasok sa utak ko. Ang kanilang sigawan ay tila mga asong nag-aaway para sa huling piraso ng buto. At sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Hiraya, isang tahimik na saksi sa pagkawasak na siya mismo ang nagplano. At pagkatapos, sa desperasyon, ibinato ni Halina ang huling baraha. Ang pinakamaruming alas. Kasalanan mo ito. Sigaw niya, itinuturo si Silas. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi mo sana kailangang gawin iyon. Ikaw ang nagplano. Ikaw ang nagtulak sa kakanya. Nanigas si Silas. Anong pinagsasabi mo? Ang totoo. Humagulgol si Halina. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Ikaw ang nagsabi na kailangan siyang mawala. Ikaw ang nagdala sa kanya sa bangin ng dalamhati. Ikaw ang nagtulak sa wheelchair niya pababa sa bangin. Nakita ko. Nandoon ako, nagtatago sa mga puno. Pinanood kitang patayin ang asawa mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Ang lahat ng hangin ay tila nawala. Ang bawat salita ni Halina ay isang matalim na piraso ng salamin na lumilipad sa ere. Si Silas ay napatingin kay Halina. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng pagtataksil na siya mismo ang gumawa kay Hiraya. 5 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi lang sila ang nakarinig. Mula sa itaas ng malaking hagdanan, sa isang madilim na sulok, 2 maliliit na anino ang lumitaw. Si Miguel at si Angela. Nakatayo sila roon, nakasuot pa ng kanilang mga pajama. Marahil ay nagising sa ingay. Ang kanilang mga mukha ay basa ng luha. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. At hindi makapaniwalang sakit. Narinig nila. Narinig nila ang lahat. Ang pag-amin ni Halina. Ang katotohanan tungkol sa kanilang ama. Ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanilang ina. Mami, bulong ni Angela. Ang boses ay nanginginig. Nakatingin hindi kay Halina, kundi sa babaeng nakatayo sa gitna ng sala. Sa babaeng may mga matang katulad ng sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Hiraya. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso nang makita ang itsura ng kanyang mga anak. Ang tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig. Hindi ganito dapat nila malaman. Hindi sa ganitong paraan. Si Silas ay napasunod sa tingin ni Hiraya. Nang makita niya ang kanyang mga anak sa hagdanan, ang huling hibla ng kanyang lakas ay bumigay. Napaluhod siya. Ang aroganteng si Silas Montemayor, ang taong kayang pumatay para sa pera, ay tuluyan ng gumuho sa harap ng dalisay na paghuhusga sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang katotohanan ay lumabas na, hindi sa isang korte, kundi sa kanilang sariling tahanan. At ito ay mas masakit at mas mabigat kaysa sa anumang hatol ng batas. Sound of a distant police siren begins, faint at first, then growing steadily closer. Pero ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo, palapit ng palapit. Isang hudyat na ang mahabang gabi ay malapit ng magwakas. Ang tunog ng mga sirena ay huminto sa tapat ng mansyon at ang asul at pulang ilaw ay paulit-ulit na sumasayaw sa mga bintana ng sala, tila mga tahimik na saksi sa pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang presensya ay formal at hindi nagpapakita ng emosyon. Isang malinaw na hudyat
na ang drama ng pamilya ay tapos na at ang batas na ang siyang hahatol. Walang nanlaban. Si Halina ay umiiyak lamang habang pinupusasa. Ang kanyang kagandahan ay nilamon ng kanyang sariling lason. Si Silas naman ay hindi na gumalaw mula sa kanyang pagkakaluhod. Tila isang estatwang gawa sa pagsisisi. Nang dalhin siya ng mga pulis, dumaan siya sa harap ni Hiraya. Sa isang huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Walang galit, walang pagmamahal, walang awa. Tanging isang malawak na kawalan na lamang ang namamagitan sa kanila. Isang bangin na mas malalim pa kaysa sa dalamhati. Nang mawala na sila at ang mga pulis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan kanina. Naiwan si Hiraya kasama ang dalawang bata na nakatayo pa rin sa hagdanan. Mga maliliit na estatwang gawa sa pagkalito at takot. Dahan-dahan, lumapit si Hiraya sa paanan ng hagdan. Bawat hakbang ay tila isang milyang mimilye ang layo. Tumingala siya sa kanyang mga anak. Ang damadehero ay wala na. Ang makapangyarihang si Isla ay naglaho na. Ang naroon na lamang ay isang ina na may 5 taong halaga ng mga yakap at halik na kailangang bawiin. Miguel, Angela, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot at bahagyang nanginginig. Isang boses na matagal na niyang hindi ginagamit. Ako ito, si Mommy. Tumakbo si Angela pababa ng hagdan at yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit sa damit ni Hiraya na para bang natatakot itong baka isa lamang siyang panaginip na maglalaho. Humagulgol ang bata sa kanyang dibdib. Mommy, akala po namin. Sabi po ni Daddy. Shh! Nandito na si Mommy, sabi ni Hiraya. Niyayakap ang kanyang bunso, nilalanghap ang amoy ng buhok nito na matagal na niyang pinanabikan. Nandito na ako, hindi na ako aalis. Ngunit si Miguel ay nanatili sa itaas ng hagdan. Nakatingin lamang ito sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng isang yakap lamang. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng sakit ng isang batang pinilit na maging matanda nang wala sa oras. Bakit po kayo umalis? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng hinanakit. Bakit po ninyo kami iniwan? Umupo si Hiraya sa hagdan, kapantay ng kanyang anak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Walang kasinungalingan. Walang pagkukunwari. Hindi ko kayo iniwan, anak. Sabi niya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Inalis ako sa inyo, itinapon, at kinailangan kong magtago ng matagal para maging sapat na malakas para makabalik sa inyo. Hindi niya ikinuwento ang lahat ng detalye. Hindi pa ito ang panahon. Ang mahalaga ay ang simula. Ang katotohanan. May mga bagay na mahirap intindihin, pagpapatuloy niya. At marami tayong pag-uusapan. Pero isa lang ang gusto kong malaman ninyo. Mula noon hanggang ngayon, walang araw na hindi ko kayo inisip. Walang gabi na hindi ko kayo ipinagdasal. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumaban. Kayo ang dahilan kung bakit ako bumalik. Dahan-dahan, bumaba si Miguel at umupo sa tabi niya. Hindi ito yumakap, ngunit hinayaan nitong hawakan ni Hiraya ang kanyang kamay. Isang maliit na hakbang, ngunit para kay Hiraya, iyon na ang lahat. Ang simula ng paghilom ay hindi madali. May mga gabi ng bangungot, mga araw ng katahimikan, mga tanong na masakit sagutin. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, magkakasama sila. At iyon ang pinakamahalaga. Ilang linggo ang lumipas. Sa isang huling board meeting,
Formal na ipinasa ni Hiraya ang pamumuno ng Montemayor Corp na ngayon ay muling Aguilar Prime Holdings sa isang bagong grupo ng mga tapat na profesional. Ang kumpanyang ito ay simbolo ng kasakiman at pagtataksil, sabi niya sa board. Ngunit ngayon, sisimulan natin ulit. Gagawin natin itong simbolo ng katapatan at integridad. Iyan ang tunay na pamana ng aking mga magulang. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa tanawin ng gintong bukid. Ang tunay na yaman ay hindi ang gusaling ito o ang pera sa bangko. Ang tunay na diwa ng Aguilar ay ang pamilya. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Masyado itong puno ng masasamang alaala. Sa halip, kasama ang kanyang mga anak, bumalik siya sa isang lugar na mas simple, ngunit mas totoo. Sa Sitio Calinaw, ang maliit na kubo ni Mang Luntian ay napalitan ng isang simpleng bahay na kahoy, sapat para sa kanilang lahat. Ang dating ermitanyo ay ngayoy isang lolo na masayang nagtuturo kay Miguel kung paano magtanim ng mga gulay. Si Angela naman ay masayang naghahabol ng mga paru-paro sa hardin. Nakatayo si Hiraya sa ilalim ng puno ng nara, ang punong tinamaan ng kidlat, ngunit muling umusbong. Pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang bagong pamilya. Walang yaman, walang kapangyarihan, tanging kapayapaan. Lumapit si Mang Luntian sa kanya. Masaya ka ba, Hija? Ngumiti si Hiraya. Isang nangiting totoo, walang halong pait. Isang nangiting na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Opo, Tay Luntian. Sagot niya. Ginagamit ang tawag na matagal nang ibinigay ng kanyang puso sa matanda. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, masasabi kong buo na po ulit ako. Ang paghihiganti ay hindi naghilom sa kanyang mga sugat. Ang hustisya ay hindi nagbalik ng mga taong nawala. Ang naghilom sa kanya ay ang pagpapatawad. Hindi para kay Silas, kundi para sa kanyang sarili. At ang pagtanggap na ang tunay na simula ay hindi sa pagbawi ng nakaraan, kundi sa pagbuo ng isang bagong hinaharap. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at paghilom ni Hiraya. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, sa bawat isa sa inyo na sinamahan kami sa paglalakbay na ito. Mula sa unang patak ng luha ni Hiraya hanggang sa kanyang huling pamamangiti ng kapayapaan, naramdaman namin ang inyong presensya, ang inyong pakikiramay, at ang inyong pag-asa. Habang isinusulat namin ang bawat kabanata, tila naging buhay si Hiraya sa aming isipan. Naramdaman namin ang bigat ng kanyang pagtataksil, ang lamig ng kanyang pag-iisa, at higit sa lahat, ang nag-aalab na apoy sa kanyang puso na hindi kailanman namatay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang salaysay ng paghihiganti. Isa itong paalala na kahit gaano kalalim ang sugat, merong kakayahang maghilom. Na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sarili. Isang pagpapalaya mula sa bigat ng nakaraan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang pag-asang hatid ni Hiraya. Naway maging inspirasyon siya sa lahat ng kababaihan na sa kabila ng anumang pagsubok, tayo ay may angking lakas na bumangon, muling buuin ang sarili at hanapin ang kapayapaan sa ating sariling paraan. Muli, maraming salamat po. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama sa isang panibagong paglalakbay ng damdamin. Kwentong Damdamin TV.